Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ako po si Jerry Libon, ang taga Santo Tomas, Batangas. At nais ko pong magpasalamat sa Diyos at magpatoo tungkol sa naging kaganapan po sa akin nung nakaraang June 12 po. At nagkaroon po ako ng motorcycle accident po na nangyari po dito sa lugar namin. Napinsala po yung aking bibig. Nagkaroon ng sugat yung aking gilagid at yung binti ko po ay nabugbog ng gusto at nagkasugat at nagkaroon po ito ng pamamaga. Nahirapan po akong kumain, nahirapan din ako maglakad. At sa biyaya ng Panginoon, nagpa-prayer request po ako kay Brad Willie noong nakaraang June 16. At salamat sa Diyos sa paglakad ng mga araw ay nakita ko po yung kilos ng Panginoon na unti-unti pong ano po yung pamamaga, naghihilom at yung aking sugat po ay sa bibig ay nagkakaroon po ng kagalingan. At salamat sa Diyos, sa ngayon po ay nakakapagtrabaho na po ako bilang delivery rider. At salamat din po sa Diyos dahil sa pagdating sa finances na 2 linggo po akong hindi nakapagtrabaho ay hindi po niya kami pinagkulang. Naroon po yung provision ng Diyos sa mga pangangailangan po namin. Purihin ang ating Panginoon at higit sa lahat yung nangyari po na nagkaroon po ng pagkakataon kami na napakinggan ang mga aral at turo ni Brad Willie sa FB Live ng Bible Study. At nung kami makapakinig ng aking mag-ina, nakita po namin yung talagang aral na gusto namin mapakinggan talaga. Yung buong tinatawag na yung Biblia mismo ang nagpapaliwanag sa mga aral na pinag-aaralan po sa Bible Study. Maraming pong salamat po sa Diyos, sa kay Brad Willie at sa lahat ng mga kapatiran
na sa ngayon po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Amen. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, sa segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Ngayon po ay Huwebes ng gabi, dito po sa atin sa Pilipinas. Sa atin pong mga kalendaryo, August 14, 2025. At sa kalooban ng Panginoong Diyos, live po ang ating programa. Mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood, napapakinggan ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng ating mga ka-Bible study sa abroad sa pamamagitan ng Facebook Live at ng YouTube Live. At sa gabi pong ito ay atin na pong agad na wine-welcome ang ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Pero bago po yan ay atin na pong papasukin si Brother Edwin Santiago para makasama po natin ngayong gabi sa ating paglilingkod. Brother Edwin, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay ng Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Salamat po sa Panginoong Diyos at muli, ngayong gabi tayo po ay magkakasama. Back to you, Brother Willie. Ayan, at Brother Edwin, paki-welcome mo na at acknowledge ang ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Pati na yung mga nagpapa-shoutout, ikaw na ang mag-shoutout, Brother Edwin. Sige po, Brother Willie. Binabati po natin ang mga kasama natin ngayong gabi sa YouTube. Meron po tayong 26 na kasama sa YouTube at sa Facebook naman po ay 7. Binabati po natin si Terminator, si Brother Ray Chua, si Brother Philip Lopez, Sister Noemi, Jerry Liboon,
Brother Ramon Garcia, Estrella, Jerry Mahinay, Julius Ligaspi. Brother Willie, nandito pala si Attorney Enrico Ligad. Magandang gabi, Attorney. Yon, Jerry Mahinay. At sa Facebook po ay si Patrick. Hello po, Exeters po from QC. Salamat po sa Diyos. At si Brother Jerry Libuon. Magandang gabi po, Brother Jerry. Brother Willie. Ayan, at si Ants TV ba, nabati mo na? Ayun po, From Mabol. KSA, Kingdom of Saudi Arabia, Brother Edwin. Po, Brother Willie. Ayan, at natutuwa tayo, Brother Edwin, na ang ating Bible study ito talagang hindi lang mga taga-Pilipinas ang ating mga kasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi ang ating schedule, at pagka naman po Linggo, alas 9 ng umaga. At sa darating na linggo, Brother Edwin, ay ating ipagpapatuloy yung ating paksa na ating inumpisahan na talakayin nung nakaraang linggo, ang kahulugan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas na hindi naunawaan ni Eli Soriano ayon sa Biblia. Yan yung ating paksa, Brother Edwin, na pinaglingkod noong nakaraang linggo, at maganda naman ng feedback sa mga ka-Bible study natin na nanood at nakinig. Ayan, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Kung papaano ang naging impact nung yan ginamit ni Brother Eli, Brother Willie, ganun din ang impact ngayon ng mga nakapanood, nakapakinig ng paksa na yan, Brother Willie. Oo, at nakikita natin na ayan, meron mga exiters sa MCGI, na sila, open na sila na manood at makinig dito sa ating programa. Kasi noong mga nakaraang mga panahon na nandyan pa si Brad Eli, talagang mahigpit ang pagbabawal ni Brad Eli na tayo panoorin at pakinggan ng mga nasa MCGI, at tinatakot pa ni Brad Eli na magkakasala ng mabigat na kasalanan, kapusungan sa Espiritu Santo. Pagka nanood at nakinig, Brother Edwin, sa ating programa, lalo na sa akin, hindi ba kagaya noong mga nakaraang mga taon noong mga 1990s? Bata ka pa noong, Brother Edwin, di ba? Opo. Si Brad Eli, open naman siya na yung mga miyembro sa MCG ay makinig sa iba't ibang mga tagapagturo, sa iba't ibang mga pastor. Yung may mga programa sa radyo, television, Brother Edwin, di ba? Opo, sinasabi pa nga ni Brother Eli, kung meron kayong makikitang mas higit dito sa ating pagsasama-sama, doon tayo, sabi niya. Oo, sama-sama tayo, di ba? Sabi ni Brother Eli yan. Pero nung ako'y nag-exit na dyan sa MCGI noong 2009, at ako ay nakapag-upload na ng mga videos sa YouTube ng mga 2010. Tapos mga 2016 nandyan na yung live streaming sa Facebook, Brother Edwin. Okay. Ayan, nandyan na yung matinding pambabakod ni Brad Eli sa mga miyembro. At ang sabi nga, wag na wag akong papanoorin. Wag na wag makikinig sa aking mga video sa Facebook at YouTube. At sabi pa ni Brad Eli, mga kapatid, kahit ano mangyari, wag tayo maghiwa-hiwalay, ha? Ayan. Brad Eli na mismo nagsasabing kahit ano mangyari, wag silang maghihiwa-hiwalay, silang mga nasa MCGI. Kasi Brother Willie, nakikita rin niya mangyayari pagka nakapakinig sa'yo, nakapanood, magigising talaga sa katotohanan. Oo, at yun nga yung ating napatunayan, di ba? Yung isang attorney na nakasama nga natin dito galing sa MCGI, si Attorney Chris Indosil, di ba? Opo, Brother Willie. 2 linggo lang nanood sa akin si Attorney Indosil. Sa Japan pa siya, Brother Edwin, noong siya ay nasa Japan, naiinip siya ron dahil lahat ng video si Brad Eli napanood na niya, kabisado na niya.
Opo. Sabi ni Attorney Indosil, pakinggan ko na nga itong rebelde. Rebelde pa tawag sa akin ni Attorney Indosil eh. Kasi isa din yan sa itinawag sa inyo, Brother Willie. Oo, sabi ni Attorney Indosil, sige nga, pakinggan ko na itong rebelde na ito at hanapan ko ng mali. Sabi ni Attorney Indosil. Siyempre, abogado yun di ba? Opo. Oo, na pag abogado, mahusay yan makinig at yung maghanap ng mali doon sa kanyang pinapakinggan, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Ang abogado naman, Brother Willie, hindi naman yung tama ang pinapakinggan yan. Yung pagkakamali mo ang inaabangan yan. Oo, yun ang inaabangan. Doon siya talaga nakatutok. Sa awa naman ng Diyos, Brother Edwin, si Attorney Indosil, 2 linggo lang na straight na nanood, nakinig sa aking mga videos. Pagkatapos noon, tumawag na sa akin at nagpasabi na nga na siya kumbinsido sa lahat ng kanyang mga napanood, napakinggan. Yun daw ilang taon niya sa MCGI, Brother Edwin, na mahigit 10 taon siya sa MCGI, sabi niya. Opo. Lahat noong mga natutunan niya kay Brad Eli, na pamalian ko na naitaob ko lahat Brother Edwin. Yun lang ang masakit na pangyayari doon, Brother Willie. Bali, in 2 weeks time lang, Brother Willie, lahat ng natutunan ko kay Brad Eli, napamalian mo, natutulan mo. Tapos kung mga nanonood siya sa atin, na meron tayong mga prayer request dito na binibigyan ng pagkakataon, si Attorney Indosil at that time mataas ang blood sugar niya, meron siyang sugat sa braso. Sabi niya kung pwede raw na makapag-prayer request siya. Di binigyan natin ng pagkakataon. Sa telepono, Brother Edwin, pinag-pray ko si Attorney Indosil. Okay. Pagkalipas lang ng ilang araw, tumatawag uli at sinasabing magaling na yung kanyang sugat sa braso, Brother Edwin. Praise the Lord. Amen. Yun. Kaya sabi ni Attorney, Brother Willie, meron ba kayong schedule ng water baptism? Meron ka ako sa darating na linggo. Sasama na ako dyan, Brother Willie. Paki-listan na rin ako na ako kasama sa mga tatanggap ng water baptism. Yun po. Kaya, ayun, nabautismuhan na si Attorney Indosil dito sa ating pagkasama-sama, Brother Willie. Oo, at yun nga, Brother Edwin, ang aking sinasabi na talagang lang naman, manood lang naman at makinig ng bukas ang isip. Bukas ang isip noong makikinig, Brother Edwin. Makakaunawa yan sa kalooban ng Panginoon. Tama po. Ayan, si Brother Luis Loyola. Ayan, magandang gabi, Brother Edwin. Opo, Brother Luis Loyola, magandang gabi po at magandang gabi din kay Pastor Danilo Rason na lagi po nating taga-subaybay, Brother Willie. Si Brother Luis Loyola, Jack de Buhawi yung kanyang gamit nung araw sa pagka siya nanonood, nakikinig sa atin, Brother Edwin. Opo. Exeter din yan sa MCGI. Opo. Oo. Galing po yung MCGI yan. Natatandaan ko nga noong nagsalita si Brother Luis Loyola noon, sabi niya, nung nakikinig daw siya kay Brad Eli, nahuhusayan daw siya kay Brad Eli talaga. Ang paniniwala niya talagang pinakamahusay na si Brad Eli sa lahat ng pastor na kanyang napakinggan. Pero noong makinig daw siya sa akin, Brother Edwin, Opo. Sabi ni Brother Luis Loyola, ni Jack de Buhawi, sabi, meron pala mas mahusay pa kay Brad Eli. Yun lang. Ayun. Tapos eto pa, sabi ni Brother Luis Loyola, kasabay po naming nagpabautismo si Attorney Indosil. Ayun. Sila pala magkakabatcha na, Brother Edwin. Opo. Sila pala ang magkakasabay na nabautismuhan, Brother Willie, tumanggap ng water baptism. Oo, at sana nga itong si Brother Luis Loyola at ang kanyang pamilya, muli nating nakita, isang pamilya sila. Balita ko kasi sila nalipat ng lugar, sila napunta sa may Batangas, Brother Edwin. Yes, Brother Willie.
Oo, medyo napalayo. Sila Brother Luis Loyola. Sana loobin ng Panginoon ay makarating sila dito sa Bulacan, ha. Yung Batangas na yan, Brother Edwin, familiar sa akin yung Batangas eh. Yes, Brother Willie. Oo, kasi nung kabataan ko napunta ako diyan sa Batangas, Brother Edwin. Tama po. Parang sabihin ko ba? Oo, wala namang doon nung ako binata pa. Meron kasing nag-anyaya sa akin sa Batangas na hindi ko napahindian, Brother Edwin. Oo, Brother Willie, nang mahirap talaga yung tumanggi. Oo, alam mo naman ako, hindi ako mapagbigay ako, Brother Edwin eh. Hindi ako humihindi eh. Ayaw mo nang may napapahiya sa'yo, Brother Willie. Ayun, noong panahon na yun merong Santa Cruzan sa Batangas. Kasama nun sa Santa Cruzan yung dati kong nobya, Brother Edwin. Kaya ako'y nakarating sa may Talisay, Batangas. Alae, Brother Edwin, Alae. Opo. Doon ako nag-stay ng ilang araw at doon ko nakalaro ng basketball yung mga Batanggenyo na mahirap pong dikitan, mahirap pong gwardyahan, Brother Edwin. Nagbabasketball ba naman may nakasukbit na balisong sa bewang eh. Mahirap agawan ng bola, Brother Willie, mag-aagaw buhay ka doon. Oo, talagang ako siyempre dayo ako doon, niyaya ako maglaro ng mga taga doon. Sali ka sa amin, laro tayo, marunong ko mag-basketball. Sabi ko, nakakaintindi. Ayun, sabi ko gano'n. Tapos nung naglalaro na kami, nakapa ko yung bewang nung ginagwardyahan ko meron palang balisong, Brother Edwin Paano ginawa mo, Brother Willie? Nakipaglaro ka pa sa kanila? Nagpa-substitute kaagad ako. Oo, Sub na tama. ako. Pinupulikat na kakoy pa ako. Mahirap na. Ayan, natawa ka agad si Brother Luis sa ating kwento. Kasi, yun ang aking karanasan talaga, Brother Edwin, nung ako'y makarating sa Batangas. Opo. Sa may Talisay, Batangas. Kaya doon ngang, di ba, nag-ashfall, pumutok yung Bulkan Taal. Naapektuhan yung Talisay, Batangas. Naalala ko nga noong araw na ako'y napunta ro sa lugar na yun. Malapit lang po Brother Willie, di ba? Tanaw Oo. Ayun, ayan na. Nag-iintay na, Brother Edwin, ang ating mga ka-Bible study. 39 na sa YouTube Live. At sa Facebook, meron po tayong 6. Ayan, salamat sa ating mga kasama at tayo'y agad na pong mag-umpisa. Bakit si attorney may aray ko po? Brother Edwin. Bakit ka umaray, attorney? Anong baka dahil doon sa si attorney Indusili 2 weeks lang nanood, nakinig kumbinsido na, Brother Edwin, di ba? Oo, Brother Willie. Si attorney Enrico Liga medyo Brother Willie, medyo pihikan kaya medyo matagal magdesisyon. Oo, kasi di ba, pero si attorney Eric araw-araw namang nanonood, pinupost pa nga niya yung kanyang mga napanood na mga videos natin Tama po. Ayun, at natutuwa naman ako na siya talagang pinanonood na mabuti, pinapakinggang mabuti yung ating mga videos. Tanungin mo nga siya, Brother Edwin, kung siya meron nang nakitang mali. Meron na siyang napakinggang mali bilang isang abogado. Attorney, makikisuyo lang po ako. Doon po sa pinatatanong ni Brother Willie, doon daw po ba sa panonood at pakikinig niyo ng video ni Brother Willie na inyong pine-playback, meron na daw po ba kayong narinig o nakitang mali
Attorney? Yan. Sana makasagot si attorney, no? Kasi, Brother Edwin, yung Brad Eli nung araw, sinasabi, pagka raw may nakitang bali sa kanyang mga tinuturo. Di ba? Sabi ni Brad Eli, layas na kayo, hiwa-hiwalay na tayo, di ba? Opo, Brother Willie. Nung araw, yan ang sinasabi ni Brad Eli na isang mali lang. Maghiwa-hiwalay na. Noong nandyan na yung mga pagtutol ko, talagang nailantad ko, mali-mali yung mga turo ni Brad Eli. Yung bandang huli, si Brad Eli, sa akin na, kumokopya, Brother Edwin. Tinan mo ngayon ang nangyari. Nagkagulo sila ni KDR. Kasalo-salubong na turo, Brother Willie. Kasi kinuha ni Brad Eli yung nadinig niya sa akin na ang iglesia hindi naman sinisimbolo ng isang babae. Ang iglesia ay sinisimbolo ng isang lalaki, Brother Edwin. Tama po. Ayan. Nakumbisi ko si Brad Eli doon sa argumento na siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Colossus 1:18. Ayan. Ang katawan kako, yun ang iglesia. Ang ulo, si Jesus Christ. Ang ulo kako'y lalaki, si Jesus Christ. Therefore kako, yung katawan, it follows. Lalaki din. Brother Edwin? Tama po. Nahikayat mo, Brother Willie, si Brother Eli dyan, di ba? Oo, nagulat si Brad Eli kasi matagal na tinuturo ni Brad Eli si Kristo at ang iglesia mag-asawa. Brother Edwin. Opo, parang tanda ko pa nun. Parang ikakasal pa, Brother Willie. Oo, yun. Mag-asawa ang Kristo at ang iglesia. Napakinggan ni Brad Eli yung aking argumento na ang ulo ay si Kristo, lalaki. Ang katawan, iglesia. Kung yung ulo ay lalaki, yung katawan ay lalaki din, Brother Edwin. Tama, hindi pwedeng lalaki yung ulo tapos yung katawan ni babae, Brother Willie. Yes, kaya kako, ang iglesia sa Biblia, sinisimbolo ng isang lalaki. Bago namatay si Brad Eli, yun ang kanya naging pagtuturo. Na yung iglesia, yan ay lalaki yan. Ito ngayon si KDR, Brother Edwin. Opo. Nagpaksa, si Kristo at ang iglesia ay mag-asawa. Naloko na. Naiwanan si KDR doon sa ganung paniniwala pa rin, Brother Willie. Palibasa hindi nakikinig, Brother Willie, kaya ganun lang nangyari. Oo, kaya yan, pinagsasabong na sila noong mga Exeter, Brother Edwin. Ang may kasalanan ng Brother Willie, alam mo ba kung sino? Sino? Si kapatid na Rodel, ba't di niya itama si Kuya? Pwede bang gawin ni Brad Rodel yun? Nagsabi na si KDR na pwede niyang putulin ang lahat ng pwedeng putulin, Brother Edwin. Kaya nga kahit mali na lang, Brother Willie, sinusundan na lang ni kapatid na Rodel. Kita mo nga si Brad Roland, si chairman, wala namang kumbaga si totoo lang naman si chairman na yung pag-asa niya sinasabi niya na si KDR ay magkakaroon din ng unawa, ng karunungan, makapagtuturo din ng mga hiwaga, di ba? Pero ano ang nangyari, di ba? Harap-harapan na inano ni KDR, talaga namang yun ang tinikdik na masyado ni KDR si chairman, di ba? Yes, Brother Willie. Kasi Brother Willie, si Brother Roland, si chairman, siya ay nagsasalita ng positibo. Na ang pag-asa niya talaga, si Kuya maglalabas ng mga hiwaga, na mahihigitan yung tinuturo ni Brad Eli. Kasi kung sabihin, hindi nga nag-uusap, di pa na ituturo ni Brad Eli. Alam na ni Kuya. Oo, at ang ginagamit pa dati nila, tinan nyo ang kapatid na Perez, nung mawala, si kapatid na Eli ang nagpatuloy at nahigitan pa ang kapatid na Perez, di ba? Opo, Brother Willie. Ayan. Tapos ang inaasahan ngayon ng mga nasa MCGI, nawala si Brad Eli,
Itong si KDR, mahihigitan pa itong si Brad Eli. Nahigitan naman, Brother Willie, ah. Saan nahigitan? Mga malinturo. Natawa nga ako doon sa isang paksa ni KDR, no? Na ano ang sabi sa akin. Binasa yung Daniel 12:4. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Brother Edwin, Opo. nung buhay si Brad Eli, nabuksan na yung aklat. Opo. Bukas na bukas ang aklat noong buhay si Brad Eli. Opo. Nung mamatay. Abay, sarado uli. Talagang ang ano sa kanila, Brother Willie, walang perbi, no? Talagang nung madinig ko yan sabi ko, para ka ako ang nangyari, close open close open, close open, close open ng close open. Di ba? Naalala ko yung aking maliit na anak, si Limuel, saka si Elaine, nung mga bata pa sila, tinuturuan ko mag-close open, Brad Edwin. Opo, Brother Willie. Close open, close open. Close open ng close open. Ganun ang nangyari dito kay KDR. Pinabasa yung Daniel 12:4, tapos ang agad sinabi, ano ang sabi sa akin? Sa kanya daw sinabi yung, ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Pinapatunog ni KDR, siya ang kausap ng Diyos. Naloko na. Assuming, Brother Willie? Assuming. Ngayon, Brother Edwin, marami na itong mga kasama natin. 50 na sa YouTube Live. Brother Willie, batiin muna natin yung iba. Baka magtapos. Sige, oo. Binabati po natin si Renil Ramos. Good PM, brothers and sisters. John Cedric Denim. Baka kung kayo po ang pumalit kay Brad Eli, baka di ganyan mangyari sa MCGI. Ha 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 ha. Ayan, meron pa ba, Brother Edwin? Binabati Sa po natin Facebook. si Richardson Silerio. Ayan, Brother Willie. Napansin ko, Brother Willie, nung magkasama lang kayo ni Brother Eli, parang sa'yo lang siya humuhugot ng lakas ng loob, Brother Willie. Magkasama pa kami. Oo. Oo, sinabi naman ni Brad Eli yun, pag hindi niya ako kasama nung araw, medyo ako, alanganin ako sa mga babasahin ko. Sabi niya ganun. Oo. Hindi na ako sigurado kung talagang yun nga yung tamang talata na babasahin. Tama kasi wala na siyang kahirap-hirap, Brother Willie. Nakabuklat na yung Bible pagka nasa debate kayo. Kaya nga nung araw, pagka ako'y wala sa Bible exposition, at ang nagbasa yung mga MIC na yan, kinabukasan, pag nakita ko, ako sinisit Bakit po? Pambihira ka, Brad Willie. Hindi ka nakapunta sa Bible exposition. Ayun ang nangyari. Sinabon ako ni Brad Eli, walang banlawan. Ganun talaga nangyayari. Paano ka ako kung makakarating? Inutusan ako ni Brad Eli. Sabi ko, yung isang Bible exposition, nagkasabay. Ako pinapunta doon sa Bulacan, sa Hagunoy. Sabi ko, sa Kawayan. Yun ako, ang dahilan kaya wala ako sa Bible exposition. Alam mo naman ka, Brad Willie, pagka kami naiwan, talagang, nasiserbo na lang kami ni Brad Eli. At saka Brother Willie, hindi talaga nila masabayan si Brother Eli nung araw. Tapos si KDR, wala ka namang aasahan talaga doon. Pagka naman may Bible exposition, hindi naman nakikinig kay Brad Eli yun. Nandun na sa isang kwarto yun at kumakain. Tapos noong dumating na sa buhay niya si Lengleng, si Lengleng na inaasikaso niya kahit may Bible exposition. Tama. Ngayon, Brad Edwin, tayo ituloy na natin dito ating tinatalakay, yung ating topic series na
ang Diyos ba'y nagbibigay ng sakit, Brother Edwin? Opo, yun po yung ating pinag-aralan nung nakaraang Martes, Brother Billy. Mm. Naunawaan natin, Brother Willie, tinalakay natin na hindi pala lahat ng sakit at karamdaman, Brother Willie, isisisi natin, ibubunto natin kay Satanas. Oo, hindi naman magiging patas tayo doon, Brother Edwin. Lahat na lang ng mga sakit, karamdaman na nasa tao, ang ituturo nating may kagagawan, si Satanas, ang Diablo. Bakit? Kasi Brother Edwin, sa ating napag-aralan nung nakaraan, pagka ang tao ay yung kanyang lifestyle ay wala sa ayos, mali yung kanyang pamumuhay, Brother Edwin, siya lasinggero, no? Opo. Siya pagdating sa pagkain wala siyang pagpipigil, Brother Edwin. Opo, Talagang magkakasakit ang isang tao. 23:20 ng Kawikaan, doon sa magandang balita Biblia, huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. Ayan, Brother Edwin, pagka ang tao ay ganyan ang ginagawa, araw-araw lasing, tapos pagdating sa pagkain wala rin preno, talaga magkakasakit. Tama po. Diba? Kagaya nung ating naikwento nung mga nakaraan na sa ating mga amain, mga tiyuhin natin, yung mga pinsan natin, nakita natin araw-araw naglalasing, nagkasakit at maagang namatay, Brother Edwin. Opo, hindi po humaba ang buhay dahil inabuso ang sarili, Brother Willie. Oo, tapos pagdating naman sa pagkain lahat na lang kinakain. Di ba nung nakarang, Brother Edwin, na ipaksa natin yung tungkol sa yung pagkain ng dugo, yung dinuguan, di ba? Opo. Di ba tinalakay na natin yan na mali yung turo ni Brad Eli na pagka ikaw ay kumain ng dugo, ng hayop, dinuguan, yung bang mga yung mga iniihaw-ihaw na yun, mga Betamax na yan, di ba? Opo. Yung mga batchoy na yan, yung mga pagkain na, yung tinumis, di ba, no? Opo, yung mga pagkain na hinahaluan ng dugo ng baboy, dugo ng manok, Brother Willie. O yung mga serkele, di ba, no? Opo. Oo, lugaw, di ba, hinahaluan din ng dugo, no? Tama po. Sa turo ni Brad Eli, mapapahamak, maiimpyerno yung kumain ng dugo. Wala ka ng pag-asa sa kaligtasan, Brother Willie. Oo, wala ka ng kaligtasan kasi yun kasalanan sa Espiritu Santo. Opo, ayon kay Brother Eli. Ayon kay Brad Eli. Doon sa ating talakay, hindi naman, Brother Edwin, ganun. Hindi naman yun na ang kahulugan nun. Ang nandoon sa Gawa, Kapitulo 15, para lang maging mapayapa ang pagsasama ng mga lahing Hudyo at mga lahing Hentil sa loob ng iglesia, kaya si Santiago ay nagbigay ng kanyang hatol na yung mga Hentil na nagbabalik loob sa Diyos, dapat iwasan niyang mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa binigti, sa dugo, Brother Edwin, di ba? Opo. Ang pinag-uusapan dyan tungkol sa maging maayos ang samahan noong lahing Hudyo at lahing Hentil sa loob ng iglesia. Kasi nga, ang mga lahing Hudyo ay hindi nga kumakain ng mga yan, Brother Edwin. Opo. Ang mga Hentil yun ang alam nilang pagkain. Paano na lang maiwasan ng friction sa loob ng iglesia, at mapatisod itong mga lahing Hudyo? Sinabihan ni Santiago na itong mga Hentil lumayo sa mga yan at ikabubuti nila yun. Opo, Brother Willie.
Oo. Ang ating ano diyan, Brother Edwin, hindi ang sinasabi diyan ni Santiago ay tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa na pagka ikaw ay kumain ka niyan, ikaw ay mawawalan ka ng kaligtasan, ikaw ay maiimpyerno. Ang pinag-uusapan diyan yung ikaw ay mapapabuti. In the sense na yung kalusugan mo, Brother Edwin. Opo, yung health condition, Brother Willie, ang concern. Yes, oo, kasi nga, yung dugo ng hayop, pag yan kinain mo, Brother Edwin, pwede kang magkasakit dahil yung mga sakit, nandoon sa dugo, Brother Edwin. Opo, tama po. Yun, kaya nga po sa panahon nating ito, mga kapatid, mga ka-Bible study, maraming tao may mga sakit. Bakit? Kasi pati yung dugo, kinakain. Marumi yung Brother Edwin Tama po. Oo, at lahat ng sakit ng hayop na doon nga sa dugo. Opo, napupunta lahat sa dugo, Brother Willie. Oo, kaya nga ako, sabi ko, for health reason, Brother Edwin, hindi ko bet na kainin yung dugo. Tama, Brother Willie. Tsaka pwede ka naman kumain ng laman. Bakit yung dugo pa kakainin? Oo. Ngayon, kung talagang ako nandoon sa sitwasyon na kagaya ng nabanggit ko, yung mga pastor na nakakasama ko sa mga conference, sa mga seminar, tinanong ako, paano Brother Willie kung talagang ang inihandang ulam dinuguan? Ikaw ba'y kakain? Sabi ko, kakain ako. Basta ako malinis yan. Saka, yung maayos ang pagkakaluto. Brother Edwin. Kala ko sasabihin mo, Brother, sige, kakain ako pag gutom ako. Open naman ako Open naman ako sabi ko, Tama basta malinis at maayos ang pagkakaluto. Ba't hindi? Marami kasing mga exiter na dinig yung sinabi ko, Brad Willie, ba't ganun? Ba't iba yung sinasabi mo? Talagang iba. Kasi si Brad Eli lang naman yung tinakot yung mga miyembro na gagamitin pa si Adan, Brad Edwin. Ang batay ni Brad Eli, si Adan ba't napahaba? Kasi kumain nung ipinagbabawal na bunga doon sa halamanan, sa Eden, Brother Edwin. Oo, kasi matakaw Sabi pa, di ba, Brother Willie, no? Tinan nyo, talagang bakit naman si Brad Eli ang kausap ni Kristiyano ibabalik sa panahon ni Adan? Ayun nga po. Talagang Brother Willie, lihis no? Oo, pagka talagang alam mo lang talaga, Brother Edwin, ng Bible, hindi ka mapapaikot ni Brad Eli Tama. Sukat ba namang Kristiyano, panahon ng bagong tipan ang babalikan doon sa halamanan ng Eden at ang pagbabatayan ni si Adan. Ba't ika napahamak si Adan? Kasi may ipinagbabawal ang Diyos na pagkain kay Adan, dahil sa katakawan, kinain pa rin, Brother Edwin. Ano naman ang ginamit na batayan, Brother Willie? Yun, Brother Edwin, ang ating ibig sabihin na kahit po sa ating pagkain, pag wala tayong disiplina, hindi tayo marunong magpreno, magkakasakit tayo, Brother Edwin. Tama po. Di ba? May sakit ka na sa puso. Sinabihan ka na ng doktor mo na ikaw ay umiwas na sa mga taba, Brother Edwin. Opo, yung taba pa rin ang sinasandok pagka kakain na, Brother Willie. Iwas na sa karne, di ba? Ikaw talaga. Gusto mo pa rin yung mga crispy pata, Brother Edwin. Opo, sinabihan ka na ng doktor na huwag ka nang iinom, pilit ka pa rin umiinom. Mamamatay ka talaga na maaga. Yes. So, yun ang sinasabi natin. Na paano mo ituturo si Satanas? Na kaya ka nagkasakit, kagagawa ni Satanas. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo, Brad Edwin, di ba? Tama po. Ikaw ang pumili niyan. Sinabayan mo pa ng pagbibisyo, Brad Edwin, di ba? Sigarilyo. No? Tapos yung iba napunta pa sa bawal na gamot. Opo. Pinagsabay-sabay na. Tapos
na nakiuso ka sa paglalagay ng tattoo sa katawan. Opo. Brother Edwin, Yes, Brother Willie. meron kasi mga exiter, pinagtatalunan nila ang issue tungkol sa tattoo. Opo, Brother Willie. Nadinig ko rin po yan eh. Oo, meron kasing mga exiter, dala pa rin yung tinuro ni Brad Eli na bilang Kristiyano, wag ka maglalagay ng tattoo sa iyong katawan kasi hindi ka maliligtas pagka ikaw ay naglagay ng tattoo sa katawan. Opo. Meron na mga exiter, hindi nga nila pinaniniwalaan yung tinuro ni Brad Eli na yon na may kinalaman sa kaligtasan yung paglalagay ng tattoo sa katawan. Opo. Di magkasalukat na silang mga exiter, ha? Nanggaling sa MCGI na mag-exit, iba-iba na ngayon ang tinitindigan, Brother Edwin. Opo, kanya-kanyang tayo na, Brother Willie. Oo. May mga lumapit sa aking mga exiter. Brother Willie, ano naman ang posisyon mo tungkol dyan sa tato? Sabi ko, ang aking dyan sa tato, dahil pag ikay nagpatato, pwede kang magkasakit, Brother Edwin. Tama po, lalo na yung karayong, Brother Willie, nagamit sa mga may sakit, Brother Willie. Oo, pwede kang dahil nagpa-tattoo ka, makakuha ka ng sakit. At pati yung tinta na gagamitin sa iyo, Brother Edwin. Opo. May nabasa ako na pinagmumulan din ng kanser. Opo, Brother Willie. Oo. O kaya ako, hindi ko irerekomenda sa mga nakikinig na walang tattoo ay magpatattoo kayo. Hindi ko irerekomenda yun. Opo, hindi nyo ihahatol, hindi nyo i-advise, Brother Willie. Oo, bakit? Kasi pwedeng magkasakit ang tao pagka ikinagpalagay ng tattoo sa iyong katawan. Kasi chemical yan Brother Edwin Yes, Brother Willie. Diba? Yung NBA player si Magic Johnson, 'di ba? Siya nagkaroon ng HIV. Opo. Bakit? Dahil dun sa mayroong yung karayom, Brother Edwin, na ginamit sa kanya. Syringe, Brother Willie. Oo, yun. Yun ang sinasabi natin na pwedeng magkasakit ang tao, dahil sa yung mga pinapasok sa yung katawan. Tama po. Di ba yung mga babae na nagpapalagay sa kanilang yung nagpapalaki ng dibdib, Brother Edwin, di ba? Opo, may pinapa-inject sila doon, Brother Willie. Oo. Tanong natin sa ating mga ka-Bible study, baka alam nila yung salita. Ako rin hindi ko maalala Tulungan niyo po kami, mga kasama, mga katalakayan at kakwentuhan ngayong gabi. Ano po ba yung tawag doon sa ini-inject na yun? Nakalimutan po namin Oo, di ba yung artista si Rupa May, di ba alam ko silicone. Ayun, silicone, oo. Tama. Pinatanggal na niya Ayan, pinatanggal na niya yung silicone kasi yung mga artista nagpapalaki ng dibdib, di ba tapos natuklas ang Brother Edwin magkaka-cancer sila dahil doon sa nilagay na yon. Pinasok sa loob ng katawan nila. Opo, Brother Willie. Ayan. Yun po yung sinasabi natin na dahil may mga nag-exit sa MCGI, tinapon yung tinuro ni Brad Eli na yung magpatato. Bawal dahil ikaw ay hindi maliligtas, Brad Edwin. Opo. Tapos dahil nga yung tinuro na ni Brad Eli, hindi na nila pinangahawakan, sila naman gusto ngayong maranasang magpatato sa katawan at nanghihikayat pa, Brad Edwin. Opo. Yung nadinig ko nga, Brother Willie, niyan, tinanong Oo. Ang naging sagot niya, Brother Willie, para sa kanya, pwede na magpatato. Kasi, gusto rin pala niya magpatato, Brother Willie. Nako, sabi ko yun ang mahirap. Oo. Ganito kasi mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga nasa aklat ng matandang tipan, hindi naman pwedeng yan
itatapon mo na lang na yan baliwalain mo. Kasi galing sa Diyos yung Brother Edwin Tama po. Yung wag maglalagay ng tato, mababasa yan sa Matandang Tipan. Ngayon, ang mga nakasulat sa Matandang Tipan, mga kapatid, mga ka-Bible study, yan po ay pwede nating maging referensya, maging guide ng Kristiyano, Brother Edwin. Tama po. O kaya meron pa rin kabutihan na mapapakinabang tayo pag ginawa natin yung nasa Matandang Tipan. Pag sinabi sa Matandang Tipan, huwag kakainin ng taba. Huwag kakain ng taba. Brother Edwin, guide natin mga Kristiyano yun. Tsaka pwede mo namang i-apply ngayon, Brother Will, dahil ikaw din naman na makikinabang pag hindi ka kumain ng taba, kung lalo na kung ikaw may alta presyon, di ba, Brother Will? Yes. Oo. Yung mababasa nga sa Matandang Tipan na huwag kakain ng dugo. Kahit sa Bagong Tipan, sinabi sa mga Kristiyanong mga hentil na nagbalik loob sa Panginoon, tungkol sa kalusugan na pinag-uusapan, Brother Edwin. Opo, health issues ang concern, Brother Willie. Ang tinututulan ko kay Brad Eli, itinuro niya na yun may kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa. Opo, lahat na lang, Brother Willie, ikonekta ni Brother Eli sa kaligtasan Oo. Kahit nga yung pagsusuot ng yung sa kasuutan, yung sa damit ng babae, di ba pag ikaw ay nagpantalon, ikaw ay babae, wala kang kaligtasan. Pag ikaw ay nagpaputol ng buhok, wala kang kaligtasan. Lahat sa kaligtasan ni Brad Eli, doon niya inihulog yung paliwanag May kinalaman sa kaligtasan lahat ng mga yan. Opo. Kinonekta niya lahat ng Brother Willie. Sa atin, nililiwanag lang natin, Brother Edwin. Opo. Oo, binalikan ko lang yung tungkol sa dugo. Kasi may mga exeter, parang hindi pa sila talaga kumbaga may hangover pa sila doon sa turo ni Brad Eli. Opo. Ang problema kasi, Brother Willie, nakikita ko sa mga exeters, sa akin lang naman, umalis na sila sa MCGI, pero yung mga itinuro ni Brother Eli na mga mali, dala-dala pa rin nila, Brother Willie. Sinusunod pa rin nila. Oo. Di ba kaya nga yung paksa natin nung nakaraang linggo tutuloy natin sa linggo dahil wala na sila sa MCGI pinapaniwalaan pa rin nila si Brad Eli na ako ibinigay kay Satanas. Tama. Yun nga po. Kaya pala nung nag-set tayo, Brother Willie, ng get together may motik na tayong ma-Indian. Oo, June 12 di ba? May mga nagsabi pupunta sila pero nagbago ng isip kasi may mga nakausap daw sila, Brad Willie, sabi, ba't kami pupunta dyan sa Bulacan? Ibinigay ka nga kay Satanas ni Brad Eli. Oo, kamustahin naman natin, Brother Willie, yung mga nakarating noong June 12. Naman ang kanilang naranasan at na-experience nung sila makarating sa ating chapel, Brother Willie. Ayun naman, Brother Edwin. Kaya nga, yung paksa na yan sabi ko, sige, talakayin ko nga. Kasi nga, meron na rin mga exeter, ganun na rin ang tinatawag, binigay kay Satanas. Mga nakausap ko, sige ka ko, ipapaksa ko yan ng maintindihan nyo. Para kayo wag kayong makaramdam na kayo natatakot, na kayo nag-aalala. Ayun, kaya yung paksa na yun aking pinaglingkod nung nakaraang linggo, Brother Edwin. Tama naman mo nito, Brother Willie. Dapat pala naibigay na rin kami kay Satanas Di ba? Oo. Ngayon, tuloy na natin to, Brother Edwin. Yung maling lifestyle. Isa yan sa dahilan. Kaya maraming mga tao, kahit mga bata pa, may sakit na sa bato. Bakit? Puro chichirya gustong kainin ng bata, Brother Edwin. Opo, cup noodles, Brother Willie. Cup noodles, mahilig mag-soft drinks. No? Tama po. Yan, kaya yun, nagkaka-UTI, nagkakasakit sa bato, kahit bata pa. Kasi,
Wala sa ayos, Brother Edwin, yung kanyang pagkain. Ano? Apo. Puyat ng puyat dahil games ng games. Ano? Ayun, talaga magkakasakit. Isa, nakakalimutan ng kumain, Brother Willie. Oo, ngayon, ano pa ang isa? Ano pa isang dahilan? Kaya maraming mga tao sa panahon nating ito, may mga sakit, may mga karamdaman. O basa, dito po sa isang talata ng Kawikaan, 22, 24 hanggang 25. Ganito ang ating mababasa sa talata. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Brother Edwin, ano yung isa pang dahilan kaya may mga tao, may mga sakit, may mga karamdaman? Sumasama doon sa mga taong magagalitin, Brother Willie, tsaka sa mainitin ng ulo. Oo, yung palang maling pag-uugali, Brother Edwin. Bad habit. Oo, yung maling asal. Opo. Yun ay factor din para ikay magkasakit. Tama po. Pagka ikaw ay taong magagalitin, pagka ikaw ay taong madaling mahilang magalit, Opo. pagka ikaw ay mainitin ng ulo. Yes. Parang si KDR, Brother Edwin. Opo. Di ba? Nung nagdi-DJ pa. Ano ang kanyang ginagamit? Call sign. Dan Hotman. Dan Hotman. Oh, Hotman. Kaya pala Hotman talagang mainitin ng ulo, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Oo, ilang beses ko yung nakikitang may benda ang kamay. Opo. Ano po ang nangyari? Bakit may benda, Brother Willie? Sinuntok yung pintuan doon sa lokal ng Muñoz. Bakit po sinuntok, Brother Willie? Mainit ang ulo, nagagalit Nung minsan naman nakita ko basag yung salamin doon sa kotse niya, sa driver seat, Brad Edwin. Opo. Sinuntok din. Talagang Brother Willie, mainitin ng ulo, Brother Willie. Oo, tapos yung mga kabarkada ni Biner, ni Bage, doon sa may Pasalabatan, sa Apalit, doon sa lubulubog na subdivision. Opo. Ko muna i-report na si Biner nababarkada, si Bage, nakakasama sa mga inom-inom, nagsisigarilyo, mga anak ng mga miyembro na nasa orphanage. Opo. Ang ginawa ni KDR pinainipon lahat ng mga barkada ni Bage, ni Biner doon sa sa lumang Pasalamatan. At ginulpi ni KDR, binugbog ni KDR. Opo, kaya na Brother Willie, parang tanda ko nung ginugulpi ni KDR, may nakasoksok na 45 sa bewang. Oo, hindi talaga lalabad yung mga barkada ni Bage. Kasi may nakasukpit na na baril Talagang kahit sino, Brother Willie, hindi lalaban talaga. Oo, yun. Ganon si KDR, yung pagiging mainitin ng ulo. Di ba yung sasakyan nga nung tsuhin niya, si Valentin, yung adventure nun, Brother Edwin, yung dalawang gulong sa harap. Opo. Sinatgan ni KDR yun Opo, yung pinanglabatiba kay Paquito Diaz, Brother Willie. Yung shotgun ni FPJ na ginamit niya kay Paquito Diaz. Opo. Yun ang ginamit na shotgun ni KDR doon sa adventure doong tsuhin niya, yung si Valentin tapos nandun naman yung mga kapatid ng Valentin, inaawat-awat siya. Yung Brad Robert saka yung Brad Narseg. Nakasabi nung mga tsuhin, Daniel,
uncle mo yan, mag-usap kayo. Hinarap ni KDR yung si Brad Narseng, yung namatay, yung nilibing nung isang araw. Opo. Sinurot, dinuro ng daliri. Sabi ni KDR, isa ka pa, Narciso. Tinawag na Narciso lang yung tsuhin, Brother Edwin. Walang respeto to Oo, nandun ako, nadinig ko yun. Hindi pwedeng sabihin hindi totoo yung sinasabi kong ito. Nandun ako. Ako pa nga umawat para yung Brad Valentin wag siyang labas kasi palabas na yung Valentin, hawak naman yung Armalite Talaga magbabarilan na sila, Brad Edwin Opo, ano din si Valentin, Brother Willie, palaban din yan. Oo. Yun ang ating dyan, gustong maintindihan ng ating mga ka-Bible study. 67 sa YouTube Live ang mga ka-Bible study. Sa Facebook Live. Meron pong 8, Brother Willie. Ayan, 8 ang nasa Facebook Live. Salamat sa ating mga kasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang ating dapat na maintindihan dito, pagka ang tao po ay lagi na lang galit, magagalitin at may galit sa puso, Brother Edwin, magkakasakit yan. Opo. Magkakasakit sa puso yan, Brother Willie. Oo. 'Di ba? Dahil sa nagalit inatake sa puso, Brother Edwin, 'di ba? Opo, may mga ganyan po Oo. Saka meron ako nabasa, Brother Edwin, pagka daw ang tao magagalitin, meron dang problema sa puso 'yon. Pati sa atay. Dapat magpa-check up na pagka gano'n na ang tao ay madaling magalit. Sabihin, meron ng tama ang puso nun. Pati atay may tama na rin. Nagkakaroon na ng mga komplikasyon, Brother Willie, no? Oo. Pagka tayo po, wala sa ayos yung ating mga pag-uugali, yung ating mga emosyon, di na natin kayang kontrolin, Brother Edwin. Opo. Kaya yung tayo ay palagi na lang nagagalit. Araw-araw na lang tayo yung nagagalit, Brother Edwin. Ano aasahan mo pagka ganun yung tao, lagi na lang galit, araw-araw na lang galit sa mundo. Magkakasakit talaga yan. Opo, araw-araw na din, walang ginawa kundi magalit, Brother Willie. Di ba tayo yung natatandaan mo ba yung tatay natin pag nagalit? Ibang klaseng magalit, Brother Willie yun. Sige nga, ikwento mo, Brother Edwin, nang malaman ng ating mga ka-Bible study kung paano ba magalit yung tatay natin nung araw. Pagka po yung tatay namin nagalit, halimbawa, ngayong Lunes ng umaga nagalit, asahan mo hanggang Miyerkules ng umaga, galit pa rin yun. At habang nagagalit, wala namang katigil-tigil ng sigarilyo, Brother Edwin. Oo, walang yun, Brother Willie, walang patid yun. Walang patid yung apoy ng sigarilyo nun, Brother Willie. Tsaka yung usok, tuloy-tuloy yun. At hindi ka makakatulog pag nagalit yun, di ba? Parang Brother Willie, parang nagtatalumpati. Umaalingaw-ngaw ang boses sa loob ng bahay, ano? Oo, Brother Willie, buong-buo ang boses. Yun lang, Brother Edwin. Di ba nakita natin na dahil ang tatay natin di ba pag natutulog yun, hindi pwedeng ikaw maingay, magulo, di ba? Opo, talagang babangunin ka doon para ikaw mapalo. Pagka yun naistorbo mo ang tulog, nako po. Makikita mo, hinahanap mo. Oo. Kaya ako nung araw, Brad Edwin, mas madalas ako sa labas ng bahay pagka nandun ang tatay natin sa loob ng bahay. Oo, para iwas problema, Brother Willie. Oo, nung bata ako basta yun nasa loob ng bahay, nasa labas ako. Oo, mahirap ka ika nga nung lola na yun, mahirap kang kadasal yung daddy mo Brother Edwin, nakita natin yung tatay natin na yung mataling mahilang magalit, di ba?
Natandaan mo, Brad Edwin, nung merong yung kartero yung nagdadala ng sulat, 'di ba? Ay, oo, Brother Willie. Ano nangyari doon sa kartero? Meron po kasing sulat na dala-dala Mm. yung kartero. Nakapangalan po dun sa mami namin. Mm. Ang nadatnan po na nasa terrace, yung aming tatay. Mm. Ang itong kartero po, pilit na pinapipirmahan dun sa tatay ko, pinapa-receive po yung letter ng mami ko dun sa daddy ko. Mm. Ayaw po ng daddy ko. Ba't po sa'kin patatanggapin, ako ba si Imelda? Oo, yung kartero yung postman, Ako po postman. yung postman, hindi naman ako Oo. si Imelda, Bernardo pangalan ko, ba't pipilitin Oo. mo akong tanggapin ko 'yan? Oo. Pagka pinilit mo ako, magkakaproblema tayo ngayon dito. Oo. Madaling magbenta ng away, ano? Ay, huwag kang mag-aalok, Brother Will, siguradong bibilhin. Oo, gano'n, Brother Edwin. Ano nangyari do'n sa kartero, do'n sa postman? Banda huli, Brother Will, nagmumurahan silang dalawa dahil ipinipilit nga nung, di ba asawa niyo 'to? Oo, Oo. bakit, ba't ayoko kang tanggapin, ba't marunong ka masabi? Ayan, Brother Edwin, ano? Naku po, marami po kaming mga nasaksihan, mga kapatid, mga kasama ngayong gabi. Nung minsan naman po, puputulan naman kami ng kuryente dahil na-delay ho ng pagbabayad. Oo, oo. Naka-ano na, oo. Nagpapahinga po yung daddy namin dun sa terrace, sabi, ba't ba may dala-dala kang hagdanan? Sabi dun sa lineman. Mm. Puputulan ho namin kayo ng kuryente kasi hindi ho kayo nakabayad. Mm. Sige, kapag nakakalahati ka diyan, di ka nalaglag, di mapuputol mo yung kuryente. Tinuloy ba yung pagputol ng kuryente? Hindi nakaakyat isang betang, Brother Will. Binalaan, pagka ikay nakakalahati ka dyan sa hagdanan, mapuputol mo talaga yan, di ba? Ano? Oo, Hindi, yun naman po mga kapatid, wala naman pong yabang, pero talagang gagawin po talaga pagka kinakailangan. Mm. Kaya lang, Brad Edwin, dahil nga nakita natin na ganun nga yung tatay natin, yung madaling magalit, yung mapagpatol, Tama po. maikli lang ang buhay, Brad Edwin? Opo, 60 lang ang inabot, Brother Willie. 60 lang ang inabot na edad ng tatay natin, tapos nagkasakit pa siya, nagkasakit siya, di ba? Na-stroke, Na-stroke. Stroke, tapos nagkaroon po ng cancer dahil Sa lalamunan. tigil ng sigarilyo, nagka-cancer po sa lalamunan. Yun ang nakita natin, Brad Edwin, na pagka ang tao yung magagalitin, hindi makakabuti yun sa tao, Brother Edwin. Opo, makakaikli ng buhay yun, Brother Willie. Oo, talaga magkakasakit ka sa puso, yan, kakaroon ka ng sakit sa atay. Yun yung mga internal organs natin na nadadamage, apektado pag tayo magagalitin. Kaya sa Biblia, Brad Edwin, may sinasabi dito sa aklat ng Efeso 4:26-27. Ito yung para tayo wag magkasakit dahil tayo madaling magalit. Ito nakasulat. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 27. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Brad Edwin, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, hindi naman po tayo pinagbabawalan ng Diyos na magalit. Talagang pag normal na tao ka, Brad Edwin, makakaramdam ka ng galit, lalo't pag talagang may nakakagalit, di ba? Tama po, Brother Willie. Oo. Bahagi yan ng pagiging normal na tao, yung ikaw makaramdam ng galit. Kaya lang, ang sinasaway sa atin ng Diyos, yung tayo pag nagalit, Brad Edwin, yung matagal tayong magalit.
Opo, yung nagtatanim ka na ng galit, Brother Willie. Oo, kaya ang sabi, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Di ba? Ngayon, Brother Edwin, ako nababahala sa mga napapanood ko. Sa mga eskwelahan pa nangyayari. Opo, bakit po ba puro mga teacher, estudyante ang mga namamatay ngayon, Brother Willie? Yung napanood kong dahil yung estudyante ibinagsak nung kanyang teacher. Binigyan Opo. ng bagsak na grado. Binaril yung teacher niya, Brother Edwin. Opo, dahil ibinagsak siya, Brother Willie. Oo. Tapos meron naman, principal naman ng ang binaril, inambush, Brother Edwin, papasok sa eskwelahan nasa loob ng sasakyan binaril naman yung principal. Opo, Brother Willie, meron namang isang teacher, Brother Willie, pinatay naman ng kanyang asawang lalaki dahil may ipinost daw dahil lang daw sa post, Brother Willie. Hindi naman nilinaw kung anong post, Brother Willie. Oo. Talagang ako nung napapanood ko yung mga balita, sabi ko pati sa eskwelahan ngayon hindi ka na rin magiging kampante loob mo na yung anak mo pumasok, Brother Edwin, di ba? Nag-eskwela tapos ganun ang nangyayari mismo sa eskwelahan. Hindi na talaga ligtas ang kahit saang lugar ngayon, Brother Willie. Oo, meron pang balita magkarelasyon yung dalawang estudyante. Parang nakipaghiwalay na yung babae. Yung lalaki hindi matanggap yung binrake siya noong babae. Ayun, binaril yung babae tapos nagbaril sa sarili yung lalaki. Patay na silang dalawa, Brother Edwin, yung dalawang estudyante. Yes, Brother Willie. Kaya nga, Brother Willie, yung aking principal na kausap. Dahil nililigawan ko na ikuha ng St. Peter, alokin namin ng St. Peter plan yung mga teacher na hinahawakan niya. Sabi ko, talaga akong kailangan kumuha ng St. Peter life plan yung mga teacher dahil ako, maraming teacher ngayon ang pinapatay. Oo. Oo nga. Diba? Yung Brother Edwin dahil sa galit yun, galit. Opo, yung nagtanim ng galit yun, Brother Willie, sa kanyang puso, sa kanyang kalooban. Oo. Kaya ang sabi sa Biblia, ng salita ng Diyos, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, nagalit pa rin kayo. Pinapakita rito, Brother Edwin, dapat hindi natin patagalin yung ating galit. Opo, dapat lang yan. Sandali lang, Brother Willie, no? Kasi ang araw, Brother Edwin, yung daytime, 12 oras lang naman yun 12 oras. Yes. Pagkatapos nun gabi na, di ba? Opo. Ibig sabihin, hindi dapat na yung galit mo lumagpas pa sa yung oras ng na nandyan yung araw, yung sikat ng araw, Brother Edwin, di ba? Tama po. Dapat, magalit man tayo, wag nating patatagalin. Ngayon si Brad Eli nung araw, itong talatang ito, Brad Edwin, pinipiloso po ni Brad Eli. Ano po ba ang pamimiloso po dyan ni Brother Eli, Brother Willie? Para kay Brad Eli, hindi literal yung araw dyan. Yung lulubog yung araw. Hindi literal, spiritual yung araw dyan. Bakit naman po niya nasabing spiritual, Brother Willie? Aral daw yung araw. Aral. Dapat wag mawawala yung aral kasi magdidilim na isip mo. Doon ka na makaagawa ng mga kasalanan. Yun ang paliwanag ni Brad Eli dyan. May sarili siyang interpretasyon, Brother Willie, no? Oo. Literal po yung binabanggit dito, Brad Edwin. Yung araw, yan nga yung daytime. Yung araw na sumisikat, araw na lumulubog, Brother Edwin, di ba? Opo, kumbaga sa Brother Willie, parang comparison, Brother Willie? Oo. Kasi ang ni Brad Eli dito, paano kung gabi ka nagalit? Oo. Paano kung gabi ka nagalit? Di intayin mo pa kang sumikat ang araw at bago lumubog, saka ka palang dapat huminto sa pagkagalit. Ganon, binibigyan ng ni Brad Eli yan, yung talata na yun. Simple lang naman yan Opo.
pinapakita lang dito ng Apostol Pablo na pagka nagalit ka, hindi dapat na yan patagalin mo, hayaan mo tumagal ang galit mo, inabot na ng 2 araw, inabot na ng 1 linggo, inabot na ng 1 buwan, inabot na ng taon, Brother Edwin, yung galit mo. Oo, hanggang sa nakamatayan mo na yung galit mo, Brother Willie. Oo. Di ba? Kaya nga sinasabihan natin, mag-asawa. Di ba? Nagkaroon ng pagtatalo, nagkaroon ng misunderstanding, nag-away. Dapat yung mag-asawa, bago matulog, mag-usap ng maayos at magkasundo na. Amen. Amen. Yung ating mga ka-Bible study, Brother Edwin, pakitanong mo kung sila sang-ayon doon. Ayon po ba tayo doon, mga kapatid, mga kasama ngayong gabi na halimbawa tayo ng ating asawa, ng ating misis, nagkaroon ng pagtatalo, nagkaroon ng usap. Sang-ayon po ba kayo doon sa sinabi ni kapatid na Willie na dapat hindi na yan tumagal, hindi na abutin ng kinabukasan? Hangga't maaari bago matulog maayos, ma-resolve yung inyong naging usap. Sang-ayon po ba kayo diyan, mga kapatid? Mhm. Sige po, babasahin po namin ang inyong mga komento. Ayan, kasi Brother Edwin, may mga nangyayaring gano'n di ba? Mag-asawa hindi na nag-usap, di nagkimuan dahil nagkagalit sila. Opo. Nung matulog sila talaga magkatalikod. Kahit sa isang kwarto, sa isang higaan hindi sila magkatabi pero magkatalikuran. Sabi nung umaga nung magising Brother Edwin matigas na yung mister niya. Patay. Oo. Matigas na pa nga Brother Willie, hindi na makapagsalita, patay na kasi dahil sa sama ng loob, dahil nagalit Brother Edwin di ba? Opo. Yung babae naman talaga ang may pagkakamali, tinigasan yung loob, Brother Edwin, hindi humingi ng pasensya. Madali lang naman magsabi ng pasensya na, di ba? Opo, sa ibang tao, Brother Willie, mahirap yun. Oo, magsabi ka ng sorry, di ba? Opo. Kung hindi mo kayang sabihin, sulat mo. Di ba? Yes. Lalo ngayon meron namang cellphone, i-message mo na lang. I-chat mo na lang. Sorry. Oo. Yun, Brother Edwin, nung magising yung babae na yung kanyang asawang lalaki, matigas na patay na Nako, nagsisisi ngayon siya. Sana pala kinausap ko na nung gabi. At ako humingi na ng sorry. Sana ikibuhay pa asawa ko ngayon, di ba? Oo, sa madaling salita, Brother Willie, namatay yung asawa niya na hindi sila nagkasundo, hindi sila alang peace negotiation na nangyari, Brother Willie. Oo, kumbaga namatay na may sama ng loob. Yes. Oo. Di ba yung mga ganong mga anak na may mga naidulot na sama ng loob sa kanilang mga magulang, di ba? Opo. Nagawa nung anak na tiisin yung kanyang tatay, nanay, hindi pansinin, hindi kausapin, hindi dalawin, di ba? Dahil meron silang misunderstanding, Yes, Brother Willie, meron akong kakilala, Brother Willie, namatay yung nanay, hindi man lang sihilip doon sa ataol. Ganon, ganon katigas yung kalooban ng anak, Oo, kaya naman, Brother Willie, yung anak na yun talagang sinuwerte man minalas din, Brother Willie. Oo, siyempre, hindi naman talaga pagpapalain yung ganong mga anak na naging mga suwail at lapastangan sa kanilang mga magulang. Alam mo, Brother Edwin, yun nga, dahil nga doon sa hindi marunong, na yung pride kasi, ang problema yung pride, di ba? Opo, yung mapagmataas, Brother Willie. Lalo ikaw anak, magulang mo yan, tatay mo yan, nanay mo yan, di ba? Opo. Sabi, kabawasan ba sa anak yung ikaw ikaw nga talaga nagkamali, ikaw humingi ng patawad sa magulang mo, di ba? Lang yun, Brother Willie. Normal lang yun po, ikaw normal na tao.
Oo. At Brother Edwin, yun naman ang nakikita natin na pagka namatay na yung magulang, ay ito naman yung anak, saka naman ngayon nakakaramdam ng ng pagsisisi, no? Yes, Brother Willie, talagang kung sino yung pinakamalakas ang Brother Willie, ano yung sabi ng mami natin? Ay nung kasing nung tayo ay naisasama ni mami, ng nanay natin, pag may mga namatay na kamag-anak, Opo. bata pa ako kasi nung mga panahon na yun, ako ay nag-o-observe din sa paligid. Meron akong nakita na kamag-anak natin, namatay yung nanay, yung pinsan ng nanay natin, iyak ng iyak. Dahil anak siya nung nanay niya nung namatay, Brother Edwin. Brother Willie, nagpapalahaw no? Nagpapalaw, naglulupasay yung pinsan nung nanay natin. Pinsang buo niya yun . Kumbaga, pinagtitinginan ng mga tao na yun lang naman yung naglulupasay, nagpapalaho ng iyak. Sabi ko sa mami natin, Mami, ba't naman kako sobra naman makaiyak yung pinsan mo na yon? Sabi sa akin ng nanay ko, huwag kang kamaingay. Yan ang maraming atraso. Kung sino daw yung halimbawa, may libing, Kung sino daw yung pinakamalakas umiyak, yun ang hinihimatay, at yung gusto sumama, yun ang may malaking atraso doon sa yun ang natutunan ko sa sinabi ng nanay natin, na kung sino talaga yung malakas umiyak, yung hinihimatay-himatay pa, Brother Edwin, Brother Willie. Oo, yun ika ang maraming atraso doon sa namatay. Biro mo, Brother Willie, nung buhay yung nanay, pinapauwi siya, pinapupunta siya na magkausap sila, ayaw uwiin. Pero nung namatay na, 3 gabi nandito, hindi umuwi. Oo. Kaya tayo, Brother Edwin, kinakausap natin ng ating mga ka-Bible study, ha? Kayo po ba'y mayroong galit sa inyong puso? Meron ba kayong kagalit? Dapat alisin nyo po ang galit sa puso. Yung puot, alisin. Kasi hindi makakabuti yan. Brother Edwin, magkakasakit ka talaga pagka ikaw mayroong dinadala sa kalooban mo na galit. Tama po. Yung mga magkakapatid na noong mga maliliit silang bata, sila magkakasundo, di ba? Opo, close. Oo, isang higaan lang ang magkakatabi sa isang higaan. Para tayo, Brother Edwin, ng mga bata tayo, di ba? Opo. Oo, isa lang higaan natin ng araw . Isang kama lang ho kaming malaki na 4 kaming lalaki, magkakatabi ho kami. Tapos nung tayo nag-request sa double deck, ano sabi ng tatay natin? Ano nga ba sabi, Brother Willie? Nakalimutan ko na . Sabi ng tatay natin doon sa karpintero, simple bedding lang, simple bed. Kasi ang daing natin maliit na yung papag natin, di ba? Opo. Di pinalakihan nga ng tatay natin, pinalaparan, sinagad hanggang dingding. Yung po papag namin, wall to wall. Oo. Ano po sukat ng kwarto, ganun din po sukat nung papag. Kaya ang daanan isa lang, puro dito sa harap. Hindi ka pwedeng dumaan sa likod sa magkabila dahil wall to wall. Oo. Kumbaga close talaga tayo ng mga bata tayo, Brother, di ba? Opo. Oo. Talagang bakit naman ang nangyayari sa sa mga magkakapatid na yan, noong lumaki na't nagkaroon na ng kani-kanyang pamilya, Brother Edwin, bakit nawala yung pagkakasundo? Ba't ngayon na hindi na magkaintindihan? Kasi Brother Willie, ako para sa aking pag-aanalisa, yung kasing puti nahaluan ng dikolor . Dati puro puti lang Oo, it's either yung dikolor mahahawa ng puti, Brother Willie. Or yung puti mahahawahan ng dikolor, yun lang yun.
Yung ganun nga talaga, magtataka ka nung sila yung mga bata pa madaling magkaintindihan, nagbibigayan, no? Pagka kumakain sa mesa salo-salo ng pagkain, pagka yung isa naubusan kaya niyang hatian pa ng ulam niya, di ba, no? Bigyan niya, di ba? Tama po. Bakit nung matatanda hindi na kaya magparaanan, hindi na kaya magbigayan, ano, Brother Edwin? Ang lumalabas, Brother Willie, kung kailan nagkaisip, saka na wala naisip. Kaya nga, Brother Edwin, yung mga sakit karamdaman na nasa maraming mga tao ngayon, kasi, dahil doon sa maling pag-uugali, yung maling asal, Brother Edwin. Opo. Ha? Yung pagiging mainitin ng ulo, Brother Willie. Yung pagiging magagalitin, tapos hindi na marunong magpatawad, no? Yes. Di ba natatandaan mo yung aking kinikwento na nung panahon ni Marcos, siya naging biktima ng kalupitan ng martial law, di ba? Tama po. Yun na-ospital yun Talagang yun nag-agaw buhay na sa ospital. Sa telepono kinausap ko Sabi ko, gusto niyo ba talagang gumaling? Oo naman, Brad Willie. Patawarin niyo ka ako si Marcos. Sabi kong ganun. Kasi matagal na akong patay si Marcos. Kayo binayaran na naman. Di ba? Yung mga biktima ng martial law nakatanggap na naman ng bayad. Yung danyos, di ba? No? Opo. Ba't hanggang ngayon galit pa rin ngayon kay Marcos? Sabi kong ganun. Patawarin niyo yung tao. Patawarin niyo ka ako patay. At para gumaling pa kayo. Ayun, sinunod ako, Brother Edwin. Gumaling po sa sepsis, Brother Willie? Oo, natamaan ng sepsis Oo, sabi ko magpatawad kayo. Ayun, gumaling, nakasurvive. Kasi pagka may sama ka ng loob sa puso mo, Brother Edwin, talagang hindi naman nakakabuti sa kalusugan mo yan. Opo, magpapaikli ng buhay mo pa yan. Oo, pati tulog mo, hindi masarap ang tulog pagka ikaw po'y galit, pagka ikaw may galit sa puso. Subukan niyo po na magpatawad, mga kapatid, mga ka-Bible study, para maalis yung galit sa puso niyo. Mararamdaman niyo po, magiging magaang ang inyong pakiramdam. Para pong may mawawalang mabigat na nakadagan sa inyong mga dibdib. Subukan niyo po yun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Tama po. At yung aking sinasabi na yan aking Brother Edwin, nagawa ko na sa buhay ko. Opo, Brother Willie. Oo, si Brother Eli, bago pumana yun, napatawad ko na yun. Opo. Oo. Kaya nga, sabi nga mga nakakapanood sa akin magaang makinig kay Brother Willie, magaan. Kumbaga, pero Brother Willie, mukhang si Brother Eli kayo, napatawad ka naman. Palagay ko yung bigat ng kalooban ni Brad Eli sa akin, dinala niya hanggang hukay, Brad Edwin. Oo, kasi Brother Willie, ibinigay ka niya kay Satanas Sobrang galit niya sa'yo Oo, tapos sabi pa ni Brad Eli, yung mga taga Sodom at Gomorrah may pag-asa pang maligtas. Pero yung Willie Santiago na yan, wala nang pag-asang maligtas yan. Oo, Brother. Pinersonal ka ni Brother Eli, Oo. Samantalang ako, ang talagang tinutulak ko sa kanya, yung mga mali niyang tinuturo. Oo, isa yan sa nagpadali ng buhay ni Brother Eli. Yung galit na yan na hindi niya pinatawad, Brother Willie. Hindi siya nagpatawad. Oo. Tapos saka may balita pa ako bago namatay si Brad Eli. Napagalitan niya si KDR. Oo, tama. Kasi binili yung lupa doon sa katabi noong yung sa farm, doon sa Bataan, yung naging KD Rock. Oo, nadinig ko kay Brother Badong yung bago namatay si Brad Eli, napagalitan niya si KDR. Sabi ni Brad Eli, buhay pa ako. Ganyan na ginagawa nyo. Tina-trader nyo na ako, sabi ni Brad Eli.
Kasi Parang hindi nagpaalam. Hindi nagpaalam. parang Brother Willie, parang may nadinig naman ako hindi sa lupa. Oo nga, ganun. Bali, yung lupang katabi, binili noong bayaw ni KDR. Nagpaalam lang kay KDR, hindi nagpaalam kay Brad Eli. Oo. Kumbaga, hinahanap ni Brad Eli respeto na kung siya yung may-ari ng lupa at ibinebenta yung katabing lupa, dapat kay Brad Eli inalok. Mm. Ang ginawa, ininteres. Nagka-interes itong bayaw ni KDR, yung asawa ng kanyang kapatid na babae. Opo. Di nabili yung property. Nung malaman ni Brad Eli, nagkabentahan na. Kaya nagalit yung matanda. Sabi niya, tinatrader nyo pala ako. Buhay pa ako ganyan na kayo. Ayan, tinatrader nyo na ako. Yun. Kaya yun, yun ang ating dyan, nalaman. Nagkaroon din ng ganoong pagkakataon na nagalit si Brad Eli. Kaya nga, di ba nung namatay naman si Brad Eli, si KDR ba sumili pa sa Brazil para puntahan si Brad Eli? Hindi na, di ba? Opo, hindi na. Hindi Kasi, hindi na nga nagpakita si KDR doon eh. Kasi hindi na maganda ang relasyon noong magtsuhe nung mga bago siya namatay si Brad Eli. Hindi na nagkakasundo rin si Brad Eli sa si KDR. May mga na rin sila, Brother Willie, no? May mga issues na rin, ano? Oo, kasi hindi makasundo ni KDR yung private nurse ni Brad Eli. Si Brad Eli dito nakaside sa private nurse niya. Oo, pero Brother Willie, meron ako nadidinig dyan sa private nurse na yan. Na? Sa pagkakaintindi ko, bago yata si Brother Eli, si Kuya muna. Ganun ba? Ganun ba? Kaya nagsasabi yung pinsa ni Bonjing eh. Tinamegat, hindi naman binabanggit. Hindi naman binabangga yung si Oh. Kasi di man binabanggit ni Bonjing yung pangalan na yan. Di para pa lang yung pelikula na una kang naging akin. Ganun ba? Oo, Brother Willie. Okay yun, Brother Edwin. Anong oras na tayo? 10:35 na pala. Kailangan na nating Brother Edwin, putulin muna itong ating tinatalakay at bigyan na ng pagkakataon yung ating mga prayer request. Sige po. Oo, at sana yung ating mga kasama meron naman silang mga napulot, natutunan dito sa ating na-share ngayong gabi, Brother Edwin. Opo, iwasan niyo po yung pagiging magagalitin. At saka yung ating lifestyle, atin pong i-correct. Dahil yan po ang pinagmumulan ng mga sakit at karamdaman na nasa mga tao ngayon na kapatid. At ngayon po, sige po, bigyan na po natin ng daan. Oras, pagkakataon, ang inyong mga prayer request. Pakibigay nyo lang po ang kumpletong pangalan ng tao na may sakit at yung pong kumpletong pangalan ng sakit na ating pong ihingi at ilalapit ng kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo ngayong gabi. Sige po. Meron dito, Brother Edwin, yung para kay Daisy Gomez, goiter, pag-pray natin sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Goiter ay inuutusang balusaw sa katawan ni Daisy Gomez. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa katawan ni Daisy Gomez. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para naman kay Victor Gomez Almoranas naman, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, Almoranas ay inuutusang umalis at mawala sa katawan ni Victor Gomez.
Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa katawan ni Victor Gomez. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para naman kay Diana May Gomez, makapag-asawa sa tamang lalaki. Ayan, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na makatagpo ng tamang lalaki itong si Diana May Gomez upang maging kasama sa habang buhay. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na ang matagpuang mapapangasawa ni Diana May Gomez ay ang lalaking may takot sa Diyos at lalaking masikap sa buhay. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ayan, sige. Brother Edwin, pakibasa mo naman yung iba pang prayer request dyan. Pray po, Mary Wincesales, meron siyang tigdas. Brother Willie. Sige, Brother Edwin, pag-pray mo na. Sige po, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Tigdas ay inuutusang umalis at mawala kay Mary Wincesales. Sa pangalan ni Jesus, padaluyin ang kagalingan, kasiglahan, at kalakasan sa buong katawan ni Mary Wincesales. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige, yung ating mga nasa Facebook at nasa YouTube, pakibigay niyo po si Renel Ramos, Brother Edwin. Paki-pray natin siya. Sige po. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, patuloy na kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob kay Renel Ramos. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob din na siya ay makabalik na sa kanyang pagtatrabaho. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Brother Willie, gusto ko lang banggitin tong nag-personal message kasi sa akin to si Renel Ramos. Okay. Natatandaan mo ba nung tayo nagsanta Cena nung nakaraang first Saturday of the month, dumating siya, 'di ba? After, 'di ba? Mm-hmm. 'Di ba naipag-pray mo siya? Mm-hmm. Ngayon sabi niya dito, meron daw milagro na nangyari, Brother Willie. Mm-hmm. Na after ng pray over. Mm-hmm. May milagro daw na nangyari bago doon sa check-up niya. Kasi Brother Will, naipag-pray over mo siya bago siya nagpa-check up. Mm-hmm. Ayon sa kwento niya, Brother Willie, sa akin, nagtakang-taka daw, Brother Willie, yung mga doktor. Dahil walang bleeding doon, Brother Willie, sa sa kanyang katawan Oo. Yun ang kaya yung mga doktor daw hindi makapaniwala bakit wala silang nakitang dugo nung check up si Renel Ramos, Brother Will. Kasi siya, 'di ba, na-aksidente sa CR, Brother Edwin, nadulas, 'di ba? Oo, na po yung ribs na nabali, Brother Willie. Nabali, oo. Tapos yun, ang nangyari, Brother Willie, nagkaroon ng hangin yung kanyang baga. Mm-hmm. Ngayon, matagal siya sa ospital, Brother Willie, almost 1 week. Mm-hmm. Ngayon, nung paglabas na ng ospital, ayun nga, nagpunta siya sa atin nung Sabado, nung after ng ating Santa Cena, at humingi nga ng prayer. Mm-hmm. Meron pala siyang check-up nung mga dadating na susunod na linggo. Mm-hmm. Yun nga, Brother Will, kinikwento niya sa akin, doktor, nagulat, bakit walang kumbaga sa walang bahid ng pagdurugo doon sa loob sa kanyang, kasi tinubuhan siya, Brother Willie, binutasan siya sa tagiliran. Mm-hmm. Yun ang Brother Willie. Sabi niya, Brother Willie,
ano, ikikwento na lang, magpapatotoo na lang daw sa atin pag nagpunta sa chapel, Brother Will. Sige, para ma-video rin, ano, maganda mismo sa kanyang bibig marinig, ano, Brother Edwin, ano? Yes, Brother Willie. Talagang ang Diyos ang may, ano, no, may gawa ng Brother Edwin. Di ba, nung pinag-pray nga natin, nung ilehans ko, hindi nga nakapagsalita ka agad, di ba? Tama po. Talagang naano siya, nagulat siya, nandun sa naramdaman niya, ano, nung ipag-pray natin. Ngayon, Sister Ninita Chuya, hingi po uli na maibenta property ko, makabayad po sa loan. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inaalis ang lahat ng magiging hadlang at sagabal sa pagbebenta ng property ni Sister Ninita Chuya na ipambabayad niya sa kanyang loan. Sa pangalan ni Jesus, pagkaloob na magkaroon ng sure buyer na bibili ng ibinebentang property ni Sister Ninita Chuya. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, sa ating mga kasama sa Facebook at YouTube, yung mga prayer request na binigyan natin ng pagkakataon dito, makikibalita tayo, Brother Edwin, kung sila tumanggap ng kagalingan. Yes. At makagawa po kayo ng short video testimony bilang pagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus. Pero bago tayo tuluyang magtapos sa ating closing prayer sa programa, yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, sumabay na lang po kayo magtaas ng inyong mga kanang kamay at kayo na po magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya na ating uutusan sa pamamagitan po ng ating paggamit ng pangalan ng Panginoong Hesukristo sa pananampalataya po natin gawin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis, mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan, maghihintay na lang tayo, Brother Edwin, ng pasabi sa ating mga ka-Bible study. Kung sila'y pinagaling na ng Panginoong Hesus, gradual healing or instant healing ang kanilang tinanggap, ang ating pakiusap, wag po kayo makalibot na magpasalamat sa Panginoong Hesus. Gawa po kayo ng maikling video testimony. Sige, Brother Edwin, tayo ay mag-closing prayer na bilang pagtatapos sa ating programa. Sige po, tayo po ay manalangin, mga kasama. Sige, Brother Edwin, pangunahan mo yung ating closing prayer. Sige po, Panginoon naming Diyos, amang dakila, galang-galang at makapangyarihan sa lahat. Amen. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama, ngayong gabi sa amin pong pagtatapos sa amin pong programa, kami po ay muling lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Amen. Papasalamat po kami, Ama, sa isang mabuting pagkakataon na ngayong gabi ay niloob mo po na kami po ay muling magkasama-sama, makapag-aral at matuto ng iyong mga banal na salita. Amen. Ipagkaloob mo po, Ama, na ito po ay makapagbigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Magamit po namin sa pang-araw-araw po naming mga pamumuhay. Ama, tawarin mo po kami sa aming mga nagagawang mga kasalanan. Gaya po ng pagpapatawad namin sa mga tao na nagkulang at nagkasala sa bawat isa sa amin. Ama, laki po ng aming panalangin ang iyong banal na iglesia, ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa Facebook Live, sa YouTube Live. Tulungan mo pong palagi na maipangaral ang iyong mga salita. Lakipan mo pong palagi ng iyong mga himala, pagpapagaling ng mga sakit at karamdaman, maranasan po ng aming mga kapwa-tao.
ang iyong pagmamahal, ang iyong paglingap sa bawat isa sa amin. Amen. Ama, pagpalain mo rin po ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapwa-tao na palagi po namin nakakasama dito po sa aming programa. Paanong kami po'y pinagpala mo, ganoon mo rin po pagpalain ang aming mga kapwa-tao na nagbibigay ng kanilang oras, panahon upang makasama namin sa aming pong ginagawang pag-aaral ng mga mabuting balita. Amen. Dagdagan mo pa po ang aming mga kapatid na magmamalasakit at susuporta sa iyong banal na iglesia. Patuloy mo pong pagpalain ang aming mga paghahanap buhay, ang aming mga pagninegosyo. Maging pagpapala po kami, Ama. Unang-una sa iyong banal na iglesia, ikalawa po sa aming mga mahal sa buhay. Amen. Wala ka pa po ng mga manggagawa na siyang makakatuwang sa lalong ikalalaganap ng pangangaral ng iyong mga salita. Pagindaan po ito upang makahikayat kami ng mga taong magbabalik loob at paglilingkod sa iyong marangal na pangalan. Ama, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong gabi hanggang sa aming pagtulog, sa iyong mapagpalang mga kamay, pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay at kapalaran. At sa araw ng bukas, muli mo pong ipagkaloob ang panibagong buhay, kalakasan, at mabuting pagkakataon upang kami po'y makapagpatuloy sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Ama, sumasampalataya po kami ng buong puso na lahat ng aming panalangin, kahilingan na pawang kasang-ayon ng iyong banal na kalooban, iyon na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po Diyos Ama, salamat po Holy Spirit, salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Paalam Salamat na po po. at ang ating mga nakasama ngayong gabi. Hanggang sa susunod na programa po ng Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie ay magkasama-sama po. Brother Willie. Salamat, Brother Edwin. Salamat sa lahat ng ating mga ka-Bible study na talagang tumutok at nagtiyaga dito sa ating programa. Hanggang sa susunod po uli sa linggo kung loloobin ng Panginoon, makapag-aral po muli tayo ng mga salita ng Diyos. Sa gabi pong ito, patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Good night and God bless po.